Ayaw kahadlok ay Irene, Opo. youngest, kinamanghuran. Ayaw kahadlok. Kay, pwede ra Bisaya. Ha? Sige, start ta. Sige. How do you personally view your experience growing up as a latchkey child? Can you describe the daily situation or routine that shaped this view? Para sa ko is, as a lucky child is, lisod jud na walay parents ga support sa mo, ga-guide, especially pag kanang mag-eskwela mi, like kanang pagkadlaw, imbis na among parents ang magsayo mata para magkita sa mga maglungag, maglutosudan, pero imbis na sila magabuatan na is, amo na lang na siyang ginakuan nga kami mga alas 4 nagamata mi ana para magsayo og lungag, then kanang magsayo luto mga sudan, din magasayo nagligo, then makarealize ko sa nga ano ka nga sa ibang bata nga is ay ana ko nga sa ibang kasi nako kay ana sila alas 5 daw sila mamataw sa alas 6 kay kanang hinigmata daw nila is mga ligo na lang daw sila dili sumato naka kasi nga kita sila nga ingana sila igo na sila magmata din magkaon na lang o din hiligo man kay mga disco compare sa mo nga kami pa rin maghihok sa among dagang eskwelahan mga bag pang-arin sa mga bagay nakakuan din ko ka-answer sa ibang bata ay sila nagati man sila every morning sa mga kanang lahat sa pag mata nila di na sa mukhaan kami kay magalungag pa mi magapulipulihanin mi pang lungag and sa mga sagana mo kami tayo maguna-una yung kailangan din na mo magkanaw sudan kay dili wa din nila kaon. Mao, kamo jud maglihok. Thank you, Irene. Next, when you think about being left at home without adult supervision, what experience stand out the most to you? Why do this experience remain memorable? Para sa guys makaisip ko ako ra sa balay makaisip ko nga ano ka nga kami ang gikuan din sa Ginoo nga ingani ni wala mga parents, then kanang compare sa mga bata nga complete family sila din pag sabay-sabay og kaon and kanang happy kay sila din. Siyempre as a lucky child is kanang maka-ingit siya sa ibang bata nga kanang para sa akong nila na nga nagati man sila every morning. Para sa ako jud ang pinakamanghid jud is kanang usay makakuan ko nga may panagibang manghudra o ginatiman sila sa ilang mga parents sila mama and ako na yung mga nagkamot sa sarili para kanang makakaon ko everyday din. Kanang pila imong edad na nahawa imong mama? 4 years old? So 4 years old ka, kinsa nag-atiman sa imo? Ang ate kong sa akong kuya gay Si Ate Eileen mo. Sila jud apat sila ang nag-atiman jud sa kumayo kay kanang kuan na to kay di pa pili man gud niya first sa atin uban sa akong mama, then wala mi ka kan ba kay pili pa po yun sa katong payag nga panalag sa ako din bata pa ko ato murag ako jud gibot din ang nag-atiman lang sa ako kay akong ate ang mga ate. 4 years old. Next, how did your responsibilities or routines at home influence the way you viewed being latchkey child? Para sa ko malaki yung sa akin sa amin o sa asa lahat ng bata pa lang po is ang nagatiman lang sa ko akong ate. Yun na ko is ang mga igsoon ako kay tungod kay sayo lagi nagbulag ang parents so nang kailangan man ni kamot sa akong ate para makuan ni then pero tungod pud ana nga kuan is nakasayo ko na naging independent kay kanang magdinaing naman dito sa akong ate nga na maningkamot ikaw ninyo kay kabalo naman mo sa atong sitwasyon karon kailangan din mo maningkamot og eskwela and naka-eskwela ko grade 1 then ang nagabantay lang sa akong ate then Estudyante man pud siya. So ihatod ka niya sa room, eskwela pud siya. Then pag uya na kailangan ka nang i-complete din sa akong ate bago mag-uwi ba kay para wala di then
especially sa atong atin ako is siya din ang nagiging sa ko nga ikaw ay rin kamatid ka kay kabila makasituasyon nato bulag ka mga papa din wala na tayo laing asahan pa kay og sa mga kung mudagan po sa mong papa kay lain po kayo kay kanang dipili na mong mama din nga na din akong papa po dato nga time is nagtrabaho sa layo asa to nasa layo siya Sambuanga daw. sa Zamboanga siya nagtrabaho din among akong mama is nag-aadtuan sa bukid so wala kay gatinan sa mga sa abono kay nagadaon sa bukid baka manguha siya mga kanang mga gulay yun makatara baligya then mo to nga mas nag-ano to sa ako nga maging kailangan din ako maging magpadayon sa pag-eskwela then kanang para kung makahuman ko is kanang Mao jud. Salamat, Irene. Next. In what ways did you experience as a latchkey child influence how you behaved or responded to the situation while growing up? Can you describe situation where this became clear to you? Sa unsang paagi nga nakaapekto ang imong kasinatian isip latchkey child sa imong pamatasan karon sa pagtubag sa mga sitwasyon samtang nagdako ka. So isip latchkey no, unsa ka karon sa imong in terms sa pamatasan sa inyong sitwasyon nga walay mga ginikanan. So sa inyong sitwasyon nga wala imong mama, wala perminti imong papa. So kumusta ang imong batasan karon? medyo malita din Balita pod. kay kanang diri sa balay kay kami ra man din maigsoon din ang magbilin din diri sa balay and mamalita jud ko kay like kanang especially sa mga sugoon diri sa balay kay ako ra man din ang manghod so ako din ang mabanatan og sugo kasi sila kuan man pud ilang mga trabaho nang mamalita jud ko and kana pud nga ano is makaisip ko nga kanang makaisip ko ganong walita ka ako Naging strong ka. Kanang kumbaga no choice ka dapat maging stand out o maging strong ka. So so tungod sa imong situation, naging strong ka, kailangan ka kumbaga magpakatatag. Di bawal mahina. Next, how do you interpret the overall impact of your experience as a latchkey child in your life? So what parts of those experiences shape who you are today? So sa imong pagiging latchkey, kanang unsa ang overall impact sa imo, ang epekto sa imo, mawala imong mama, kanang wala perminti imong papa, kamo lang magsuon, unsa ang impact ani sa imo nga situation? Nakahatag og unsa being latchkey, unsa epekto sa imo as is naging independent ko naging independent ka. kay kanang siyempre latchkey child is kanang kailangan din yung mag-independent kay wala na kay laing masaligan kay yung mga siyempre ako maigsoon kay is naningkamot po sila ila mo na kailangan po na ako maningkamot og ako para makapantot ko Makasurvive. Next, how would you describe your feelings about being latchkey child? What emotion did you commonly experience during those times? So, kumusta man ay mong feelings nga ingon ana atong sitwasyon nga latchkey ka? makapil ko og kasad Feeling ko ka sa kanang makapangutan ako ano kang ngani nga pag makakita especially kanang tong nag-graduate ko is makakuan ko sa mga iba mga estudyante nga na sila na ilahang parent na ilang mama ng papa ning ato nga time is kanang ako pa isa naguna sa ano ba sa gym kay magsunod lang na akong papa ka wala pa siya kahit din pag-abot ako dito na ang mga parents sa hindi din akong papa wala pa din dito nga kuan kay murag na ano ko nakahila kay ko ato din pag kuan na to is nakakuan ko nangutan ko sa to nga asa kay papa siya mo wala pa man din nagkuan ko tong abi na din ako bungad to pero pagka tiud-tiud ato niya akong papa pero makapil po ko kasad kay kanang dili mo good competition ako ang sunod nga magkuan sa kung ano traditionist na akong mama ug papa o makakuan ko og support sa ilaha ba gusto kanang kang dili ko with honor ana good
So, emotionally, kanang sad ka. Next. What did you usually feel when you realized you would be alone at home without adult supervision? What thoughts often came to your mind during those moments? Kanang unsa imong gibati kung kanang ma-realize nimo nga kamo lang diri nga magsuon, Hadlok. hadlok. Kasi yung kanang kada gabi kay katong ano dalawa lang man ata mi sa akong kuya ato diri sa balay nga akong kuya akong papa nagtrabaho yung taga gabi and nasa na diri yung mga nanda gid daw ka ng mga bandido anak diri daw Oo. and kanang mahadlok yun kay taga gabi kay ang bintana pa diri dati is nabog may bawal and karon kay giita man sa papay mukang lagi among bintana mo to nahadlok yun ko kay duha ra mi sa akong kuya niya wala mong papa then lailagyo pod akong mga kan iyuan na diyan Mulayo. oo yung kanang tagagabi kay bago jud ko matulog is mag-pray jud ko. So, tungod sa imong kahadlok, mag-pray ka, Mm. kay nahadlok ka kay kanang duha lang mo sa imong kuya. Next. How did the responsibilities you had at home affect you felt about being latchkey child? Can you describe situation where this responsibility affected your emotion? So, how did responsibility kanang affect how you felt being a latchkey? Kanang daghan kang responsibilidad tugod sa imong being latchkey unsa imong na feel ana. Di ba? Imong gingon ganina nga kanang magluto mo alas 4 pa magmata, magluto og sudan, magluto og kanon. So it will affect your as a latchkey child. Kanang emotionally affected ka kay kung naunta imong mama magpapa, Makakuan din sa ako kay kanang basta ay ako kay bata ko man jud kuno akong sa ibang mga bata ginaisip sila nga maglaag-laag kaban ng mga barkada and kanang ubang bata kay sila ginaisip lang nga magdula and kami kailangan pa namo maghikay dira sa balay para magluto mga sudan maglutuan and kanang and sayo po kunakuan nga nadito kuan nga responsibilidad para makakuan ko sa so murag naisip nimo nga kanang being latchkey kanang isud kay imbis magdula ka dili pwede kay naa pa kay obligasyon, naa pa kay responsibilidad sa balay nga sa kadlaw lami pa itulog pero dili pwede kay pukawon jud sa responsibilidad kay kinahanglan maoy mo hikay ug sudan og kanon kay ug dili pud maghikay og magluto walay kaunon, walay balunon, walay choice. Next. How did being alone at home influence your sense of safety or comfort? Murag na ano na ni siya. So, how did being alone at home influence your sense of safety or comfort? Were these moments when you felt worried or uneasy? Kanang katong kamo lang diri ni kuya nimo unsa imong gibati ato? nakakuan ko kahadlok Kahadlok. So, mao to imong gibati. Next. Looking back now, how do you feel your experience as a latchkey child have affected you emotionally? Which memories or feelings from that time remain most vivid to you today? So, sa pagtan-aw balik, looking back, no, unsa imong gibati, paano nimo imong experience as a latchkey have affected you emotionally? So, kanang katong wala imong mama, wala paminti imong papa, paano ka naapektuhan? Sample nimo, which memories or feelings from that time remain nga dili jud nimo malimtan? Isa tong tong apat lang sa akong ate, dalawa ka ate din sa kuya din. Gibilin rami sa bunugan niya. As katong story sa akong kuya kay na mo dito ang gilid na ako mabalintan niya. Hanod karon nagpabilin sa ko nga. Walay gatiman sa mo alay kanang taga kuan kay nakatry to mi kasog kanang kuha og bugas kanang wala gid bugas kay wala kay mi kanang wala mi kwarta ba para pampalit walang manghiram sa aming mga bahay. Silingan.
Muli to, di din ako malimtan kay dito ko nakakuha nga, lagi ni kailangan din ako manikamot. Kaya hindi ko manikamot, hantod dali na lang ito. Di ko na ka makuha ng kanang mga Dito gid mo sa abono. Katong dito po sa abono na pud may kusina. wala. Kanang balisayuta lang maglungag. Then, kanang gamay ko siya nga din. Para may mga sako-sako lang ba niya. Bata pa kayo ko to, ako mga ate ko, mga bata ko to. Okay. Next. What realization or insight have you gained from your experience as a latchkey child? Can you describe experience that lead to this realization? So, unsa nga mga realisasyon o kahibalo ang imong nakuha gikan sa imong kasinatian is si latchkey child? Kanang mahimo ba nimo ihulagway ang kasinatian nga nakaingon niini? So, unsa imong realization sa imong experience? Unsa imong nakuha magiging latchkey? Nanyalis ako nga, kanang sa pagiging latchkey na ko is kailangan din ako maningkamot. Kay, siyempre, wala kay the parents na sa mo agad. And kanang, nakuha nga ako nga, na-realize ako, nakita na ko sa akong mga ate, ang especially si Kuya Evan, kay, ngayon ako nakita siya nga, kailangan din ako maningkamot. Kay, murag, sig akong kuya akong silbi, ano ba, Inspirasyon. o kay siya mo kanang murag naningkamot jud siya na Naabot siya laing lugar no? naningkamot siya para makakuan sa eskwela. And kanang na-realize ako nga, kailangan din ako maningkamot kay hindi ko maningkamot na, luoy kayo ko sa ano. Next, what important things did you come to understand from being left on your own at home? How did this experience influence the way you think or act today? So, unsa tong mga importanteng butang nga imong nasabtan gikan sa pag-inusaro sa balay nga kamo lang mga magsuon? Giunsa nini pag-impluwensya ang imong pagpulma o lihok karon? Unsa imong nasabtan sa kanang wala imong mama, wala kang imong papa, ni amo lang. Unsa imong nasabtan sa imong sitwasyon? Unsa importante nga mga butang nga imong nasabtan sa inyong sitwasyon, unsa imong nasabtan? Nasabtan nimo nga ingon ani gyud imong sitwasyon, wala kay choice kundi mahimong independent, no, mahimo, kumbaga nasabtan nimo nga mao gyud inyong situation, kumbaga wala gyud imong mama, imong papa mulakaw kung naay kandayon, kumbaga nasabtan nimo nga kinahanglan ninyo maningkamot. Kumbaga unsa pa imong nasabtan nga Sabtan ako nga, nga na jud ni hantod din na din pero og maningkamot ni dili na jud mo ano makuan. Nasabtan din ako kung kanang murag na experience ninyo tungod kay inyong ginikanan nan gamot pod para masuportahan inyong needs, no, kumbaga nasabtan ninyo yung sitwasyon, kumbaga wala mo choice kundi maningkamot pod mo sa inyo nga inyong ginikanan naningkamot pod para masuportahan, kumbaga nasabtan ninyo ang situation. So how this experience giunsa niini pag-impluwensya ang imong paghuna-huna o lihok karon? So tungod kay nasabtan nimo imong sitwasyon, kumbaga wala mo choice nga nilakaw inyong mama, inyong papa nagapaningkamot para masuportahan inyong need. So tungod niini kabalo na mo mag-atiman sa inyong sarili, then naana mo mga pangandoy nga kanang dapat maningkamot ko ay para makatabang ko sa akong papa o sa akong mama pohon nga kanang kumbaga naningkamot ang inyong ginikanan tungod ninyo. So time will come nga naningkamot pud ko para sa ilaha, murag nasabtan nimo yung sitwasyon nga wala man jud tay mahimo unali na gyud ni, kumbaga no choice yun nga lakaw naman imong mama ni imong papa nagatrabaho tungod ninyo. So tungod ani nga sitwasyon naa jud tay mga panglantaw sa kinabuhi na dapat makabot na ko akong gusto kay para ma-provide na ko kung unsa akong gusto, ma-sustain ako
ug ma-provide na ako kung saan akong gusto ug makatabang pagud ko sa akong ginikanan. No, wa man tay choice kun dili ato ang kumbaga sabton. Next, what have your experience taught you about responsibility or independence? Can you describe situation that help you develop this understanding? So, unsa imong nakapunan bahin sa responsibilidad ug pagkahimong independente, mahimo ba nimong ihulagway ang sitwasyon nga nakatabang niini? Nakabalo ako kung paano mag-atiman sa akong sarili, paano kanang mag-atiman sa balay, magluto-luto, kanang kung paano like kanang magkuan ra sa maglungag, maglimpyo pagano na ko niya. So, kumbaga, kaning tungod sa imong situation, so, nakahatag kini o kumbaga, nakatuni mo ba ang pagiging responsibilidad o pagka-independent nga kaya na nimo? Kaya nimo maglungag, kaya nimo nga na ikaw ra na sa balay. Next, what realization did you gain about yourself while growing up as a latchkey child? How did this realization influence how you see yourself today? So, unsa nga realization sa imong nasabtan bahin sa imong kaugalingon samtang nagdako ka nga isip latchkey, unsa niini pag-impluwensya ang imong pagpan-aw sa imong kaugalingon karon? So, unsa imuhang sa imong situation while nagadako ka, unsa imuhang nakuha na gain about your situation? So, na-realize nimo nga kailangan maningkamot. Syempre, so this, kumbaga, this realization naka-influence siya sa imuha tungod sa inyong nga situation. Kailangan jud maningkamot. Next, when you reflect on your experience as a latchkey child, what do you now understand about those experience? Which experience mostly strongly shape your perspective? So, kung imuhang isipon ang katong mga experience ninyo gikan atong sa abono pa mo nga kamo lang nga magsuon. So, what do you now understand about those experience? Which experience most strongly shape your perspective? So, mao to yung i-mention ganina. Unsa kay itong experience niyo sa abono? Kung kami bugas, kailangan naman ng kamoto, kuan ko parang pakuha niyo, makakuha niyo sa bugas, parang paghiram pa niyo bugas, kuan lang among prutan, kuan lang sa Sako. So, mao to ang kumbaga nagpubog sa imuha nga kanang nga lahi na imo pang langtaw karon nga dapat para dili na ninyo to ma-experience no kanang kumbaga dili na ma-experience ninyo o simbako sa inyong mga anak po no kanang usahay ba makaisip ka nga muna usahay atong mga experience is nagatudlo nato nga maging strong, nagatudlo nato na yan next time dili na ko ni buhaton, dili na ko sundugon kay para sunod ko pagminyo dili na ko buhaton sa akong anak nga inyong ani. Thank you Irene, o nakaya ra nimo dong, i-off na dong kay nakaya na ni Irene. Kigutom na ka? Mali-mali to ko answer. Okay ra, murag okay ra man kay ang thought niya ba murag ma-insert nimo ana